Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kapag pera po ang pinag-uusapan, ito ay magulo. Lumilikha ng hindi pagkakaunawaan ng pag-aaway. Taon-taon kapag tinatalakay ang pambansang budget ng Pilipinas, nag-aaway ang mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno sa pondong gagamitin sa operasyon ng pamahalaan at mga baby projects ng mga ahensya ng pamahalaan, mga kongresista at mga senador. Abay sa kasalukuyan, mainit ang balitaktakan, mga argumento, mga dahilan sa kontrobersyal na paglilipat sa 89.9 bilyong sobrang reserve funds ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Abay linawin natin, kapanalig, ang bilyones na perang ito ay pera po ng taong bayan at hindi pera ng mga nakaupo. Sa oral arguments sa Korte Suprema, sa fund transfer, inaalam ng Korte Suprema kung bakit gustong-gusto ng pamahalaan na i-reallocate o ilaan ang 89.9 bilyong piso sa mga proyekto na napondohan na ng General Appropriations Act o pambansang budget na Pilipinas. Nais ng gobyerno na gamitin ang pondo sa infrastructure project, peace process at modernization ng military. Ang mga proyektong ito ay tinatawag na unpredictable expenses daw, kapanalig. Nanindigan ang isang Supreme Court Associate Justice na ang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin sa sarili nitong programa para sa mga benepisyaryo at hindi para sa ibang proyekto at ibang kadahilanan. Hindi dapat ilipat ang budget na yan. No? Kapag pera, pinag-aagawan. Nanindigan ng Department of Finance na gamitin ang pinag-aagawang pondo sa maintenance ng national roads, Panay Guimaras, Negros Island Bridges Project at payment of right-of-way. Payag ka ba dyan, kapanalig? Ang pera natin na para sa ating kapakanan at kalusugan ay gagamitin daw ng gobyerno sa mga proyekto na napopondohan na o sa malamang ibubulsa lamang ng iilan. Kaya nga wala tayong gaanong tiwala dyan. Ang tanong, kapanalig, paano gagamitin ang pinag-aagawang pondo ng pamahalaan sa isang proyekto na hindi pa nasisimulan? Natuklasan pa sa nasabing oral arguments na nakapaloob sa GAA 2024 na 459 milyong piso ang inilaan sa Office of the President Peace Process at 688 milyong piso din ang inilaan sa mga unprogrammed appropriation. Abay, kasakiman na yata ito na may tuturing natin, kapanalig. Simple lang, ang peace process ay hindi bahagi sa mandato ng PhilHealth. Bakit nila pinag-iinteresan ang pondo sa hindi para sa kanila? Malalagay sa balag ng alanganin ang health program sa paglilipat ng PhilHealth funds, di po ba? Hindi na nga ma-access ang public health care sa kasalukuyan ay lalo pang magpapahirap ito sa mga benepisyaryo sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Ang public funds ay dapat direktang ilaan para sa libreng healthcare, hindi para sa negosyo, hindi para sa katiwalaan, at hindi para sa pork barrel ng mga mambabatas. Kaya, kapanalig, hindi dapat pinapatakbo ang PhilHealth na isang negosyo. Ito ay dapat isang government service, serbisyo publiko, ika nga. Kapanalig, sinasabi sa sulat ni Pedro 1:4, "For by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust." Kapanalig, ayon sa Compendium of the Social Doctrine of the Church, number 411, political corruption compromises the correct functioning of the state, having a negative influence on the relationship between those who govern and the governed. It causes a growing distrust with respect to public institutions, bringing about a progressive
disaffection in the citizens with regard to politics and its representatives, with a resulting weakening of institutions. Kapanalig, sabi nga eternal vigilance is the price of democracy. Bantayan po natin ang mga nakaupo. Mukhang naliligaw at nalilihis ng landas. Matindi ang tukso ng dyablo. Ipagdasal po natin na maging tunay na lingkod at katiwala ang mga nakaupo, karapat-dapat sa pagtitiwala ng sambayanan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.